Dalawang estudyante naman sa kolehiyo sa Quezon City ang hinimatay at isinugod sa ospital. Kumain daw sila ng brownies na hinihinalang hinaluan ng droga. Ang brownies ay binigay sa kanila ng kanilang kaklase sa loob mismo ng paaralan. Nakatutok si Isay Reyes. Nangihina pa sina Jane at Rose, hindi nila mga tunay na pangalan, nang makapanayam namin sa QCPD Station 1 kanina. Kwento ng dalawang minor de edad na college students. Binigyan daw sila ng kaklase at kaibigan si Kathleen Luz ng brownies nung Lunes sa loob ng kanilang eskwelahan sa Quezon City bago mag-umpisa ang kanilang klase. Ayon sa mga biktima, 26 taong gulang na si Luz. Wala raw silang duda sa brownies ng kaibigan dahil madalas naman daw silang adalhan ng pagkain ito. Napansin daw nilang malambot ang brownies. So tinikman ko, sabi ko parang may kakaiba nga. Tapos sabi ko ano yung mga yellow na dot-dot do sa brownies kasi chocolate po yun. So parang kitang-kita yung yellow na color. Sabi po, sumagot po si Ate Kat na parang may ilagay ko ng butter. Si Ate Kat po, nung inabutan niya po ako ng isang kutsara, parang nakangiti po siya. Parang, oh, ito, para sa'yo, finish it all ha. Parang gumanon po siya. Tapos ako naman po, hindi naman po ako nagduda kasi siya naman po yun, kakilala naman po. Ayon sa dalawa, ilang minuto matapos kainin ng brownies, nagsimula na raw mag-iba ang kanilang pakiramdam. At hindi nagtagal, isinugod na ang dalawa sa ospital matapos mahimatay. Ayon sa nanay ng biktima, sa initial medical test daw na sinabi sa kanila, positibo sa methamphetamine ang urine sample ng kanyang anak. Hinihintay pa ng pamilyang official at kumpletong medical result. Mga after 20 minutes po habang nag-lecture kami, parang napansin ko po na kumakabal po yung labi ko, tapos parang nauuhaw po ako mayat-maya. Tapos parang medyo nahihilo po ako, tapos nangihina na po. Ayon kina Jane at Rose, sila na ang nabiktima, sila pa ang tampulan ng chismis sa eskwelahan. May mga hindi raw kasi naniniwalang wala silang alam sa kinaing brownies. Galit ang mga magulang ng dalawang estudyante dahil muntik na itong ikapahamak ng kanilang mga anak. Kasi parang pinagtripan nila yung mga anak ko kasi muntik na silang mamatay. Nagtungo kami sa kolehiyo ni na Jane at Rose pero tumangging humarap sa kamera ang kanilang mga opisyal. Nagsasagawa na raw ng sariling investigasyon ng pamunuan ng eskwelahan. At kung sakaling mapatunayan nagkasala ang suspect na si Luz, papatawan ito ng parusa. Gayon din ang sinabi ng pulisya. Yung una mo nating kakaso rito is yung serious physical injury. Kung ano mga findings ang makikita ron sa brownies na pinakain, panibagong kaso na po yan. Ipapasok po natin ron sa RA 9165 sa dangerous drugs. Wala sa natulang kolehiyo ang suspect na si Luz. Ibinigay ng mga biktima sa GMA News ang cellphone number. Ilang beses namin siyang tinawagan buong araw hanggang sa sumagot siya pasado alas 4 ng hapon. Wala itong binigay na pahayag at sinabing tatawagan na lang niya ang GMA News kapag handa na siya. Isay Reyes, Nakatutok, 24 Oras.